Okay, so let's have problem 4-17. Medyo mahaba itong problem na to. Kasi, requirement A is pinagpe-prepare tayo ng statement showing the overhead cost budgeted for each department and showing the basis of apportionment used. Also calculate suitable overhead absorption rates. So for 4-17A, we will use a spreadsheet, no? Para mas makita natin yung flow ng solution. So, ito pa yung spreadsheet ko. So, I made a table. Ito yung ating tatlong producing department ABC at yung dalawang service department X and Y. And then, nilagay ko po dito yung overhead costs as given in the problem. No? Especially ito, naka-enumerate doon sa problem, yung mga overhead costs ng buong building. Kasi it appears yung producing department ABC at support department X and Y, they are housed in the same building. So, they share overhead. Okay? So, magkakaroon po ng dalawang stage of allocation dito. Okay? So, unahin natin, given na sa problem yung direct cost of each department, if I'm not mistaken. Yes, yan, nakalagay na siya dyan. So, lagay lang natin dito sa ating table. Yan, given na po yan sa problem. So, ngayon, ang first stage of allocation po, yung naka-enumerate na overhead para sa buong building, yung rent and rates, heating and lighting, etc., i-allocate po natin dun sa 5 department, yung producing at saka support department. So, yung first stage. Ang second stage po, yung support department XY, yung cost nila, allocate naman natin sa producing department A, B, and C. So, start tayo dun sa first stage. So, allocate natin ngayon isa-isa tong mga cost na to sa mga department na nakikinabang sa kanila. Unahin natin tong rent and rates, tsaka heat and lighting, at isama ko na din siguro yung telephone charges. Itong dalawang to, rent and rates, heating and lighting, ay inallocate ko based on floor area. Kasi, kagaya nung rent, siguro tama lamang na ang isang department na mas malaki ang floor area, mas malaki yung share niya sa rent. Yung heating and lighting naman, ang logic ko doon is, ang isang area na mas malaki ang floor area, mas magastos siya sa ilaw, sa lighting, at saka sa heating. No? Siguro kasi ang setting kasi itong bansa na to is meron siyang winter. So, meron siyang heating. Diba? So, yun yung logic ko doon. Mas malaki yung floor area, mas malaki yung gastos nila sa heating and lighting. Now, for telephone charges, wala kasi akong makita na pinakamalapit na allocation base sa telephone charges, kundi yung floor area din. Kasi, well, ang assumption ko, mas malaki yung floor area, mas maraming telephone doon. No? So, yun yung, kasi parang, hindi naman kasi pwedeng, parang hindi logical na machine value yung gamitin sa allocation ng telephone charges. Kasi anong kaugnayan ng mas marami bang machine sa isang department, mas maraming telephone charges, mas maraming gumagamit ng telepono? Parang hindi ko makuha yung logic nun. No? Hindi ko rin makuha yung logic kung direct labor yung gagamitin. Kasi, doon kasi sa problem, ang may direct labor lang, A, B, and C. So, kapag direct labor yung ginamit natin, lalabas, A, B, and C lang yung gumagamit ng telepono. Wala bang tao sa Department X and Y na gagamit ng telepono? No? So, parang hindi ko rin makuha yung logic. So, the nearest allocation base na pwede kong gamitin sa telephone charge ay yung floor area. No, kasi siguro naman medyo logical, mas malaki yung floor area, mas maraming telephone, no. So ngayon, yung tatlong to, i-highlight ko siya ngayon ha. Lahat 'yan ay i-allocate natin. Highlight ko siya with the blue siguro. Ayan. Yang tatlong 'yan, allocate natin based on floor area. So ire-ratio and proportion mo lang 'yan. Siguro mag-launch ako ng calcu dito. Wait lang. Let's have our calculator. Okay, so ayan. Okay. Okay. So for this,
titignan natin yung table natin, i-add natin yung floor area. Yun yung magiging denominator natin. So, 3,000 plus 1,800 plus 600, 600 plus 600 ulit plus 400. So, the total floor area is 6,400 square meters. Yan yung denominator natin. So, ang nangyayari, i-minimize ko lang to. Para dito sa rent and rates, ang floor area kasi ni A is 3,000 square meters. So, 3 over, kunin natin yung calculate natin. 3 over 6.4 times, ang rent and rates yata ay 12,800. Yes. So, times 12,800. So, ang share niya ay 6,000. Lagay natin dito. Ayan, 6,000. So, yun din yung fraction na gagamitin natin sa heating and lighting. Yung 3 over 6.4, multiply natin sa 6,400 na, ito yun, 6,400 na heating and lighting. So, 6,400 times 3,000 over 6,400. 3,000. So, yun yung share naman niya sa heating and lighting. Yan. For telephone charges, same logic. Bali, ang i-allocate natin is 3,200. Ito siya. So, hatiin natin siya using the same fraction. 3,200 times 3 over 6.4. 1,500. So, yun yung share niya dito. Ayan. Okay? So, ganun din yung gagawin mo sa ibang department, B and C. Halimbawa, yung B, ang kanyang floor area ayon sa problem, 1,800 square meter. So, 1.8 over 6.4 times, lagay natin dito. Yan. Na-allocate natin yung 12,800. So, 1.8 over 6.4 times 12,800. So, 3,600. So, yun yung share niya sa rent and rates. O, heating and lighting, ganun din. 1,800 square meter siya over 6.4. Multiply mo yan sa, magkano ba yon? Heating and lighting. 6,400. O, so, ang share niya, 1,800. So, lagay mo siya ng 1,800. So, ganun po yung gagawin nyo sa lahat ng department. Ipa-fraction nyo yung kanyang floor area over the total floor area na 6,400. Yung fraction na yon, yung kanyang floor area over total floor area, multiply mo doon sa ina-allocate mong cost. So, ito po yung magiging allocation nila. Yan. Okay? Now, for machine insurance, ang pinagbasehan ko po ay yung machine value. So, pag tinignan mo yung machine value dun sa book, ang total nun is 24 plus 10 plus 8 plus 4 plus 2. 48. So, ipa-fraction mo po yan. No? Kagaya din nung kanina. So, halimbawa, si Department A, ang kanyang machine value ay 24. So, 24 over 48. No? So, 24 over 48. 50% yon. Times, magkano yung ina-allocate natin na machine insurance? 6,000. O, times 6,000. So, 3,000. Yun ang share ni Department A. O, sa Department B, ano ba ang niya? Machine value 10. So, 10 over 48 times, magkano ba yung ating ina-allocate? 6,000. O, 1,250. Yan ang share ni B. 1,250. So, same logic for the rest of the other departments. Yan. So, yun yung allocation niya. For depreciation, by the way, yan. Pareho tong based on machine value, no? Yung machine insurance tsaka depreciation. So, ganun din. Yung over 48 na mga fraction, yun yung gagamitin mong pang-allocate sa 5 department. Ito yung magiging share nila.
For the production supervisor salary, ang basehan ko po ay direct labor hours. At ang magkakaroon lang ng allocation si A, B, and C. Kasi yun lang naman yung nakikinabang sa serbisyo ni production supervisor. Kasi production nga. No, yung X and Y kasi service department. So, wala siyang pakinabang sa production supervisor. So, ang direct labor hours, pag pinag-add mo yon 3,2 plus 1,8 plus 1,000, that will be 6,000. So, ipa-fraction mo ulit yon. Key A, B, and C. Halimbawa, si A, ilan ba ang kanya? 3,200. So, 3,200 over 6,000 times, magkano ina-allocate natin? 24,000. Ang share niya, 12,800. So, yun yung ilalagay natin dito. Bakit 7,200? Mali ata ako. Wait lang, ha? 3,200. Ulitin ko nga. 3,200 over 6,000. Tama naman yung ano ko, 3,200 over 6,000 times 24,000. 12,800. Magkano bang ina-allocate natin? 24. So, baka nga 12,800 ito. Oo, mali pala yung nailagay ko ditong fraction. Sorry. Dapat nga 3 to ito. Ayan, 12,800 nga siya. Okay? So, si B, 1,800 over 6,000. No? Yun ang gagamitin mong pang-allocate sa kanya. Okay? So, 1,800 over 6,000 times 24,000. 7,200. So, yun po yung ilalagay natin dito. Yan. 7,200. Okay. Next, si Department C, 1,600, no? So, pa-fraction mo rin yun. So, 4,000. And then, after po may allocate, kukunin mo yung total for the 5 departments. Ayan. And then, next stage, allocate natin yung X and Y. Ang basehan naman natin, ilang percent ng serbisyo nila ang pinakikinabangan ni A, B, at C. So, halimbawa, si X, nandun sa problem, 50, 25, 25. So, ibig sabihin, ito yung allocation niyan. Yung 4,900 ni X, hatiin mo, 50% kay A, 25% kay B, 25% kay C. Ganon din ang gawin mo kay Y. Yan. So, ito yung allocation niya. 20, 30, 50%. So, yun po yung hati niya. 640, 960, and 16. Yun yung hati kay Y. After nun, kukunin mo yung total per department, si A, B, and C. Ayan. So, yun yung total. And then, i-divide mo sa number of direct labor hours na nakalagay sa problem, 3,218, 1,000. Kaya, makukompute mo na yung overhead application rate para sa bawat department as shown there. So, magkaroon po tayo ng second part for the video, ha? So, stop po muna tayo dito.